May trabaho nga pala ako ngayon. Ang magbabantay kay Kenshin ay si Uncle Nyong hapon. Hi, hello, minasan, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Alas 9 ng umaga ay nagasikaso na po ako dahil meron tayong pasok. Tapos kung kumain ay nagtoothbrush na po ako at naghilamos. Sa mga hindi po nakakaalam, ang trabaho ko nga po pala ay sa restaurant. All around po ang trabaho ng auntie nyo, taga-hugas, taga-serve at saka taga-luto. Bago ako umalis ng bahay namin ay nasikaso ko muna si Kenshin. Sabay nga rin po pala kami kumain kanina ng umagahan. Wala nga po palang kaalam-alam si Kenshin mga auntie na aalis ako ng bahay. Sabi ko nga kanina sa mga binan ko na kapag aalis ako ng bahay ay hindi na ako magpapaalam sa kanila. Kasi baka mamaya kapag nagpaalam ako ay malaman po ni Kenshin baka umiyak siya. Pagkatapos kong bihisan si Kenshin ay umakyat na ako dito sa taas para makapag-ayos. Siyempre bago pumasok si auntie nyo ay mag-aayos muna. Baka mamaya may muta-muta pa ako ay kababain auntie. Lagay nga rin pala ako ng lip tint kahit na nakamas kami dun sa trabaho. Siyempre, hindi ko rin kakalimutan ang magpusod. Tapos ng ilang minuto ay eto na po yung look natin mga auntie. O diba napakaputi? Kalimutan ko nga po palang sabihin sa inyo mga auntie ngayong araw po ay day off po ni Uncle Nyong hapon. Hindi nga pala, pag alis ko po ng bahay ay tulog pa po si Uncle Nyong hapon. Tapos ng ilang minutong paglalakad ay nakarating na po ako dito sa pinagtatrabahuan ko. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Siyempre, bago natin makalimutan, ay mag-i-in muna tayo. Pasok at uwian. Siyempre, kailangan yun mga auntie para meron silang record. Fast forward na nga po mga auntie, alas 2 po ng tanghali, ay uwian ko na. Isang araw, ang pasok ko nga lang po pala ay 3 hours and 30 minutes. Yung pinagtatrabahuan ko pong restaurant, ay nag-close po sila ng alas 2 ng tanghali kapag ganitong winter. Mama, dai kayo yo? Konnichiwa. Sensei-kun, tadaima. 見て。ママ、ちょっと。誰alam mo, sorry ka mo. Pagka-uwi ko po ng bahay galing trabaho ay sinalubong ako kaagad ni Kenshin. Sinabi nga niya sa akin na merong bisita si Uncle Nyong hapon. May natanggap nga ulit kaming gamit mula sa kaibigan ng asawa ko. Hindi ko na po sila isasama dito sa video para po yun sa privacy nila. Sa 6 naman po ng gabi ay nagpunta po kami dito sa Watahan. Kasama nga ako kay Uncle Nyong hapon na bumili ng bagong sapatos. Ito kasi yung gagamitin ko dun sa trabaho kong mga auntie. Yung suot-suot ko pong sapatos ay hindi po yun pwede sa trabaho namin. Doon kasi sa trabaho ko pong mga auntie ay medyo madulas po yung sahig. Ang sabi po ng mga kasama ko ay bumili ako ng bago na hindi ako madudulas. Hindi po araw-araw yung pasok ko ng mga auntie sa isang linggo, minsan isa o kaya naman dalawa. Kaya sa mga nagtatanong po kung bakit hindi ako pumapasok, kasi po mga auntie, isang araw o kaya 2 araw lang po yung pasok natin sa isang linggo. Ganda na rin po yung mga auntie para may oras po tayo sa pag-e-edit ng mga mini vlogs. Pag-uwi nga po pala namin ng bahay si Kenshin po mga auntie ay para pong nilalagnat. Pag-uwi po namin kanina ay chinek ko na po kaagad yung temperature niya. Medyo mataas nga po yung lagnat niya kaya hindi po siya masigla. Napaka-good boy nga po ng anak ko dahil kahit meron siyang lagnat ay kumakain siya. Araw ko nga rin po pala siyang pinapainom mga auntie ng Mugicha. Isa po itong barley tea na palagi po namin iniinom araw-araw. Mas maganda po na ito yung iniinom niya kaysa sa juice. Tapos ko pakainin si Kenshin ay kakain na po kami nila hapon. Habang kumakain po kami ay chinek ko po ulit yung lagnat ni Kenshin mga auntie. Hala, napakataas. Naghiwa nga muna ako dito ng strawberry para po ito kay Kenshin. Napakahilig po dito ng anak ko maliban sa pakwan ay ito po yung isa sa pinaka-favorite niyang prutas. Katapos namin kumain ay umakyat na po kami dito sa taas. Kenshin nga po pala kapag nilalagnat ay hindi po siya umiinom ng gamot. Kahit syrup mga auntie ay ayaw na ayaw po ng anak ko. May nakita akong cold fever, ilalagay ko po sana ito dun sa noon ni Kenshin. Kaso nga lang, sinubukan kong ilagay dun sa likod niya, kaso nga lang po ayaw niya din. Napakahirap po niyang lagyan kapag naramdaman niya ay tinatanggal niya. Kenshin? 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 Kanina po bago ako umalis ay napakasigla pa po ng anak ko. Wala siyang lagnat at hindi rin po siya paos. Ang kagandahan lang po kay Kenshin kapag nilalagnat mga auntie ay napaka-behave po niya. Hindi po siya nagwawala o kaya naman umiiyak. Pag nanonood po siya ng TV ay nagplansya na po ako ng uniform ni Uncle Nyong hapon. Tapos nag-shower na ako kanina habang binabantayan siya ng papa niya. Kanina nga pala bago ako maligo ay binigyan namin ng gamot si Kenshin. Yung gamot po ay pinadaan namin dun sa puwerta niya. Kapag tumaas po ng 38 yung lagnat niya ay meron po kaming pinapasok na gamot dun sa puwet
bedsheet niya. Hindi ko po alam kung anong tawag doon ng mga auntie, pero yun po yung gamot ni Kenshin kapag nilalagnat siya. Dahil napakahirap niyang painumin ng gamot o kaya naman ng serum, kaya yun po yung nirereseta sa kanya. Pagkatapos ng ilang minuto, tapos na rin po ako magplansya ng uniform ni Uncle yung hapon at saka ng uniform ko. Kinabukasan po kasi nito mga auntie, meron po akong pasok sa trabaho. Sensya na nga rin po pala kayo mga auntie dahil madumi po itong kwarto namin. Kung na nga naayos, itong bedsheet namin. Nasan ko na nga po ng maligamgam na tubig si Kenshin para mapalitan ng pantulog. Ganito pala kapag naging nanay, ayaw kong nilalagnat yung anak ko. Kapag nakikita ko po si Kenshin na ganito yung itsura niya, sasaktan ako. Oras-oras, minuto, at chinecheck ko po yung lagnat niya. Kaso nga lang, hindi pa to bumababa at mataas pa rin. Yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and Bye-bye! Paalam.